Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 12, 2026. Umiiral pa rin po sa ating bansa yung southwest monsoon at ito po ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang yung minomonitor naman nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ayon sa European Center ay posibleng mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Subalit ito naman po ay mababa ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario at ito'y posibleng bahagyang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at magre-recurve din kagad at posibleng malusaw. Apektado nga po ng ang ating bansa ng Southwest Monsoon ang parte ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, and Palawan. At ang natitirang bahagi ng Visayas at ang Luzon, apektado rin po yan ng southwest monsoon. Habang Mindanao naman, asahan natin yung localized thunderstorm o yung biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dahil nga po sa southwest monsoon, yung mga nabanggit na lugar ay makakaranas nga po ng mga makulimlim na kaulapan na may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan at paminsan-minsan merong katamtamang biglang malalakas na pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, posible mag-develop ito mamaya ng bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero nagpapaulan pa rin po sa ating bansa itong southwest monsoon. At pagdating nga po bukas, expected pa rin po natin, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at asahan pa rin natin yung mga pag-ulan dahil nga po sa habagat. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, kung mapapansin natin halos nasa guhit lang ng ating Philippine Area of Responsibility itong posibleng sama ng panahon at dahan-dahan din po ito agad na nagda-downgrade. Pagdating naman po ng July 14, nasa eastern section po yan ng Visayas at kung mapapansin nga natin, posibleng mag-recurve na to dahan-dahan at bumaba ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 14, kung mapapansin nga natin, ito po ay tuluyang magiging low pressure area ulit at tuluyang malulusaw. By July 15, so expected natin magiging maayos at magandang lagay ng panahon sa umaga. Pagdating naman po sa gabi, asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng July 16, ito po yung ating magiging possible scenario sa umaga muli, magiging maayos at magandang lagay ng ating panahon. At pagdating ng gabi, meron nga mga posibleng pag-ulan. By July 17 ng umaga, may mga tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng gabi, expected natin sa western section ng ating bansa, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. By July 18, so asahan nga po natin na magiging maayos po ang lagay ng ating panahon. May mga chance lamang ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At pagdating naman po ng gabi ng July 18, mataas ang chance ng pag-ulan sa ating bansa dahil nga po yan sa ating southwest monsoon. Halos malaking bahagi ng bansa ay makakaranas ng pag-ulan. By July 19, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa sa umaga. Pagdating po ng gabi, tuloy-tuloy po na mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 20 sa umaga, mataas ang posibilidad na may mga pag-ulan. Pagdating po ng gabi, halos malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan dahil po sa habagat.
Pagdating naman po ng July 21 ng umaga, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan. At pagdating po ng gabi, expected natin tuloy-tuloy nga po na may pag-ulan sa ating bansa. Kung mapapansin nga po natin, posibleng magkaroon tayo ng ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. By July 22 ng umaga, expected nga po natin, mataas pa rin ang posibilidad na may mga pag-ulan sa Palawan, Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating nga po ng gabi ng July 22, ng 22 tama, ay mataas ang posibilidad na halos malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.